Okay, so magandang araw and welcome back sa ating channel. Napansin mo ba na kung minsan ay nagbabasa tayo ng isang akda at nahihirapan tayong unawain na isang particular na akda o di kaya ay nagkakaroon tayo ng kalituhan sa kung ano nga ba talaga ang iba't ibang interpretasyon ng akdang ito or meron bang possible interpretation ng akdang ating binabasa or merong room for another interpretation ng ating pelikulang pinapanood. Baka naman hindi lamang ito simpleng kwento or simpleng palabas or piyesa ang iyong hawak, kundi baka maraming nakatagong layers na kahulugan ang akdang iyong binabasa or pinapanood. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang teoryang dekonstruksyon. Tara, baliktarin natin ang mga inaakala nating tiyak. Balikan natin ang kwento ni Cinderella. Alam na alam natin ang plot ng story dahil karamihan naman sa atin, ito ang kinalakhan na nating fairy tale. Ang api na si Cinderella ay tinulungan ng isang fairy godmother at sa huli ay nakahanap siya ng prinsipe. Pero paano kung titingnan natin ito sa ibang anggulo? Sa pamamagitan ng deconstruction, pwede nating tanungin, ano kaya sinasabi ng kwentong ito sa pagiging babae? Bakit tila kailangan ni Cinderella ang prinsipe para maging masaya? Sa teoryang ito, binabalikan natin ang mga bahagi ng kwento na parang hindi natin pinapansin o napapansin. Halimbawa, ang fairy godmother. Simbolo ba ito ng paglaya o di kaya'y puwersa na nagdidikta ng tama para kay Cinderella? Sa deconstruction, lahat ng aspekto ng kwento ay pwede nating maging tanong at hindi sagot. Ang dekonstruksyon ay isang teoryang pampanitikan na itinatag ni Jacques Derrida. Sentro nito ay ang ideya na walang iisang kahulugan ang anumang teksto. Ang text ay walang naka-embed na meaning or walang stable na meaning. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ito talaga ang kahulugan ng text na yan. Kaya pag pinabasa mo sa isang estudyante, free ang isang estudyante na magbigay ng kanyang sariling analysis sa text na kanyang binabasa. Ang bawat akda ay puno ng kontradiksyon na nagpapakita ng kakulangan ng tiyak na interpretasyon. Narito ang ilan sa mga pangunahing konsepto ng deconstruction upang lubos nating itong maunawaan. Binary opposition. Sa panitikan, maraming kwento ang umiikot sa tinatawag nating opposites. Tulad ng mabuti laban sa masama, malakas ang laban sa mahina, or lalaki laban sa babae. Ngunit ayon sa deconstruction, ang oppositions na ito ay hindi talaga pantay. Laging may isang aspeto dito na pinapaboran. Halimbawa, ang mabuti ay laging mas mataas kaysa sa masama. Ang layunin ng deconstruction ay baliktarin ito at tanungin, paano kung ang masama ay may sariling bersyon ng pagiging mabuti or kabutihan? Batay sa perspective ni Derrida ay ang tinatawag natin défiance. Ang ibig sabihin nito, ang kahulugan ng isang salita o ang ideya ay laging nagbabago or fluid ang meaning ng isang teksto. Depende sa konteksto. Halimbawa, ang salitang prinsesa, iisa lang ba or stable lang ba or indefinite ba ang meaning ng prinsesa? Hindi. Depende sa context at paano ito ginamit. Sa deconstruction, ang bawat salita ay konektado sa iba pang salita. Kaya, walang permanenteng kahulugan ang isang salita. Sa deconstruction, sinasabi rin na hindi lang iisa ang posibleng interpretasyon ng isang akda. Halimbawa, ang kwento ni Cinderella ay maaring tingnan mo bilang isang tale of empowerment. Pero, pwede rin itong tingnan bilang kwento ng pagsunod sa patriarchal na sistema na umaasa sa lalaki pa rin ang kasiyahan ng isang babae. Ang bawat pagbabasa ng kwento ay nagbibigay sa atin ng bagong layers ng kahulugan kung ang teoryang ginagamit natin ay teoryang dekonstruksyon. Kaya kahit ang simpleng happily ever after ay pwede nating gawing masilimuot kung susuriin natin ng mas malalim gamit ang teoryang ito. Sa madaling salita, ang deconstruction ay hindi lang tungkol sa pag-unawa ng salungatan, kundi pagtanggap rin na ang mga kahulugan ay palaging nagbabago at hindi tiyak. Sa ganitong paraan, natututo tayong maging kritikal sa pagbabasa. Natututo tayong maging kritikal sa pagsusuri at pag-unawa at pag-intindi sa panitikang ating hawak. Ngayon, bakit kaya ito mahalaga? Simple lang.
Dahil tinutulungan tayo na maging mas malay sa ating paniniwala at sa ating mga assumption. Kapag ina-apply natin ito sa panitikan, nalalaman natin na ang kwento ay hindi lang para tayo aliwin. Ito rin ay paraan na maintindihan natin ang masalimuot na mundong ating ginagalawan. Ang panitikan ay parang salamin, pero hindi ito malinaw. Ang deconstruction ay nagsasabi sa atin na kahit anong makikita natin sa salamin, pwedeng baliktad o may ibang kahulugan. Kaya sa susunod mong pagbabasa or panunood ng mga pelikula or mga teksto or piyesa, subukin mong tanungin, ano kaya ang hindi ko nakikita sa kwento? Ano kaya ang ideyang binabaliktad nito? Tandaan na ang deconstruction ay hindi ukol sa paghanap ng sagot, kundi sa pagtanong ng mas malalim. Huwag kalimutang subscribe at i-like ang video ito at mag-comment kung ano ang nais mong talakayin gamit ang teoryang deconstruction. Ako nga pala si Sir CJ Tan at ito ang inyong teoryang pampanitikan in 5 minutes. Kita-kits sa susunod nating video.